Magandang araw. Ako po si Philip St. Joseph C. Adarlo, ang Technical Service Officer ng Sorosoro Ibaba Development Cooperative. At dito po ating pagtutuunan ng pansin ang pag-aalaga ng baboy sa pagpili ng inahinin hanggang sa ito'y manganak at maibenta. Kaya naman, kung kayo po ay interesado sa bidyong ito, please like, share, subscribe ang YouTube channel, ang Sidsi Talks. Swine Management Seminar. Ang ating Module 2 ay tungkol sa farrowing and piglet management. So, farrowing targets. Una dito ay ang piglets born alive. Kailangan sa kada anakan ng ating inahin ay meron itong dapat average na 10 na biik. Ang ating birth weight of piglets, kailangan mag-average sila ng 1.5 kilos. Ang ating pre-weaning mortality or accepted percentage ay hindi dapat lalampas ng 10%. Ano ba itong mortality? Ang mortality ay yung dapat hindi lumampas ng 10% ang mamamatay sa ating mga alagang biik. Ang weaning weight, ito ang ating target bago iwalay ang mga biik na dapat titimbang sila ng 7 to 8 kilos. Ang SOBA condition score naman ay para sa ating mga inahin na dapat ma-maintain niya yung kanyang tamang pangangatawan na hindi sobrang payat at hindi naman sobrang taba. Sa paghahanda naman ng ating farrowing house or yung paanakan, kailangan dapat ito ay nalinis, na-disinfect, napatuyo at napahinga ng ilang araw. So kung ganon, makasisiguro natin na bago umanak ang ating mga inahin, ay malinis ito at walang makukuhang mga sakit. Sa paglipat ng inahin mula sa breeding house or yung kanyang breeding area, pwede natin itong paliguan or linising maigi bago ito iakyat sa kanyang paanakan para ma-check natin maigi kung siya ba ay may mga problema o dapat pagtuunan natin ng pansin bago siya umanak. Sa paglipat pa rin ng inahin mula breeding, kailangan masiyasat nating maigi ang kanyang pag-akyat sa farrowing house. Kailangan ma-check natin kung maganda ba ang kanyang katawan. At dito sa puntong ito, dapat maobserbahan nating maigi yung kanyang pagkain. Dapat malaman natin kung ano ba ang ipinapakita o kanyang ikinikilos base sa kanyang pagkain. At pag dumating sa punto na siya ay may lagnat, dapat bigyan natin siya ng antibiotic at papartneran natin ng panlagnat upang sa ganon, mabigyan natin o maibsan ng inahin ang kanyang nararamdaman. Ang isa sa madalas na nagiging problema ng ating mga inahin ay ang kanilang mga paa. May namamaga ba sa kanya? May sugat o foot rot? O namimilay ba siya? Ang isa sa dahilan nito ay ang physical trauma na sanhi ng masamang flooring, laging basang sahig, at ang bacterial infection. So ang treatment natin dito, o maganda nating gawin, is magbigay tayo ng antibiotic which is specifically penicillin over-the-counter drugs. At ang pinakamagandang control dito ay bago natin ilagay ang ating mga inahin, ay dapat masiguro natin na maganda at ayos ang kanyang flooring. Sa panganganak ng ating inahin, dapat nakahanda na ang mga gamit bago siya umanak. 1 week before ng kanyang panganganak, nakahanda na dapat ang kanyang brooder lamp, which is yung ilaw na pagkukunan ng init, brooder guard na magsisilbing tambil sa malalakas na hangin, at yung mga kurtina at farrowing crate na magsisilbi nilang higaan. Kung mapapansin natin, may mga dinagdag tayo na hindi pangkaraniwan sa ating mga backyard racers. So, nandyan ang timbangan, forms, at medical tray. Sa pamamaraan na ito, kaya meron tayong timbangan, iisa-isahin natin, timbangin ang kada biik. Dapat makuha natin yung kanilang bawat timbang upang mapalabas natin ang kanilang average weight. Na sa ganon, malaman natin pagdating ng kanyang araw ng walay or after 30 days, ma-check natin kung mahihit ba niya ang ating target weight na 7 to 8 kilos. Sa panganganak na inahin, meron tayong itinakda o standard na 114 days. Pero hindi lagi ito sasakto sa 114 days. May tinatawag tayo na allowance na plus minus 3 days. Pag ito'y umanak ng 111, 112 hanggang 117 days, ito ay pasok pa sa normal na panganganak. At kung ito naman ay aanak ng 109 days or mas maaga,
considered na ito ay pasok na bilang abortion. Sa pag-induce, kailangan mag-induce tayo kapag ito ay lampas na ng 2 araw sa kanyang due date upang masiguro natin na ang mga biik na assume nating patay na sa loob ng katawan ng inahin ay mailabas at hindi na malason o magkaroon ng bakterya ang inahin. Senyales na nahihirapan sa panganganak ang inahin. Una, wala itong ganang kumain. Medyo madugo o kulay berde din ang ari ng inahin. Kapag ito ay nagle-labor, walang lumalabas na biik. At mahigit na sa 30 minutes bago lumabas ang kasunod na biik. Ito ang mga pamaraan na pwede nating gawin kapag ang inahin ay nakakaranas ng hirap ng panganganak. Ang number 1 nating gagawin ay dapat masiguro natin na walang nakabara sa kanyang puwerta. Sa ganung pamamaraan, dapat i-check natin kung ito ba ay walang nakabarang biik at malaman natin kung magtuturok tayo ng oxytocin or pampahilab upang matulungan ng inahin sa kanyang pag-ire or pagli-labor. Ingat-ingat po tayo sa pagtuturok ng pitoxal or mga oxytocin. Ito po ang posibleng mangyari kapag tayo po ay wala sa timing o sobra ang naiturok nating pampahilab or mga oxytocin. Kaya dapat po malaman nating maigi ang tamang timing ng pagtuturok ng oxytocin. Pagkatapos manganak, makasanayan o isama na po natin sa ating programa na after po nila manganak ay magtuturok po tayo lagi ng mga long-acting antibiotics para maiwasan po yung tinatawag natin na MMA. Ang MMA po ay ang mastitis, metritis at Agalaxia syndrome. Ang mastitis po ay ang paninigas ng dede na ang pwede po nating gawin ay ang pagkuha ng maligamgam na tubig at malinis na basahan. Na pwede po natin itong idampi sa parteng matigas at sasabayan po natin ito ng pagturok ng antibiotic. Ang metritis naman ay ang discharge na naglalabas ang inahin ng may masangsang na amoy. Ang Agalaxia syndrome naman ay ang paghina o tuloy ang pagkawala ng gatas. So para maiwasan natin ang mga infeksyon na ito, ugaliin natin na after manganak ng ating mga inahin at mailabas ang inunan, ay magturok tayo ng mga long-acting antibiotics. Ang Tinsaw syndrome. So ang Tinsaw syndrome ay madalas na kukuha ng mga walay na inahin. Dahil wala silang sapat na kain or hindi tayo nag-a-adjust ng tamang pamakain. Para maiwasan ang Tinsaw syndrome, dapat siguraduhin nating presko ang pakiramdam ng inahin. At siguraduhin natin na ito ay may malinis na supply ng tubig at nakakakuha ito o nakakainom ng 20 to 32 liters a day ng tubig. At syempre, dapat sila ay nakakakain ng sariwang pamakain. Sa ating pagbili ng ating mga pamakain mula sa ating mga branches, dapat pagdating sa ating mga sari-sariling bodega, ay siguraduhin natin na ito ay may sapin or mga paleta. Iwasan po natin na ito ay nakadikit rekta sa sahig o nakasandal sa mga pader. Upang maiwasan po natin ang tinatawag po nating moisture transfer na nagsasanhi ng pag-aamag or paninigas ng ating mga feeds. So, upang maiwasan din ang Tinsaw syndrome, ugaliin natin na i-monitor ang kulusugan ng inahin, ang kanilang health status at physical condition upang mabigyan agad natin sila ng agarang pagturok at pag-medicate. Pangangalaga sa mga biik. Ang bagong panganak na biik ay ipinapanganak ng basa o kakaunti ang energy reserve sa katawan. Ang unang 8 oras ng biik ang pinakakritikal sa kanilang buhay. Ang biik na tinuyo ay bumabalik ang init ng katawan sa loob ng 15 minutes. At ang biik naman na hindi tinuyo ay umaabot ng 90 minutes o 1.5 hours bago bumalik ang init nito sa katawan. Kaya dapat siguraduhin natin na pagkalabas ng biik na ito ay matuyo at mapadede agad natin nang sa ganon ay makasuso or makakuha sila ng colostrum. Ang colostrum ang magsisilbing unang proteksyon ng mga biik upang mapahaba ang kanilang buhay. Split suckling in first 8 to 12 hours. Dito naman sa pamamaraan na ito, ay ito ay ating gagamitin kung ang ating inahin ay marami ang naging biik. So dapat sa unang 8 oras hanggang 12 oras
ay ma-maximize natin ang pagpapadede sa ating mga biik. Ang ating gagawin ay unahin natin ang maliliit, sila ang ating padededehin sa loob ng 2 oras. At pagkatapos nito, ipapalit naman natin yung malalaking biik upang sa ganon, pare-parehas silang makakuha at ng sapat na gatas mula sa inahin. Kung makikita nyo po sa ating picture, ito po ang ating iniiwasan, kaya ginagawa po natin ang split suckling or yung tinatawag po natin na by batch sa pagpapadede. Ang iniiwasan po natin sa gantong sitwasyon ay ang magkaroon ng mga injuries or ang pagkakaroon po ng mataas na mortality rates sa ating mga biik. Ano ba ang mga dapat po natin gawin? So, dapat magdagdag po tayo ng dagdag na init para sa mga biik. So, maglagay po tayo ng beddings at dapat sundin po natin ang tamang temperature na naaayon para sa mga biik. Piglet processing. Day 1, ang pagpuputol ng ngipin, pusod at buntot. Mas pinapriority natin o mas binibigyan natin ng pansin ang pagpapadede pagkalabas ng mga biik. Ang pagpuputol ng ngipin at buntot ay pwede nating isabay sa pagtuturok ng iron dectran. Ang pagbabakuna ay isa rin sa napakahalaga na programa para sa mga biik. Ito ay ang anti-pneumonia na magsisilbing pangontra o dagdag tibay sa kanilang resistensya upang sa ganon sila man ay tamaan ng ganitong sakit or virus ay meron silang pangontra. Ang pagkakapon. Sa pagkakapon, hanggat maaari ating makapon ang mga biik sa lalong mas maagang panahon. Iwasan natin na ito ay lumampas pa ng 2 linggo o higit pa upang maiwasan natin ang sobrang stress sa mga biik at mas mabilis itong gumaling. Sa pagpapakain sa ating mga biik, meron po tayong 2 klase. Andyan ang Big Boy Premium Pig Booster at ang Big Boy Premium Pig Free Starter Pellet. Ang una po nating ipapakain ay yung ang madalas na tinatawag nating panturo. Iyan ang ating Big Boy Premium Pig Booster. Ang Big Booster po natin o panturo ay binibigay as early as 5 days from birth. So utay-utay po natin itong ibibigay sa mga biik sa pamamagitan po ng paglahid sa dede ng inahin upang hindi po sila mabigla at magdumi. Ang ating Big Boy Booster Mash ay ipinapakain sa loob ng 5 or 7 days to 40 days old sa ating mga biik. At ang ating target weight sa araw ng walay ay 6 to 7 kilos at pagdating ng ika-4 na pong araw, ang ating target weight ay ang 10 to 11 kilos. So, iba pang suliranin. Ito ang mga posible nating maranasan kapag tayo ay nag-aalaga na ng biik. Una dyan ay ang splay leg or ang buka ang mga binti. So dito, ang pwede natin gawin dyan ay ang paglalagay ng garter or tali upang maturuan or matulungan natin sila maibalik sila sa kanilang tamang paglakad. Isa pa dyan ay ang hernia or luslos. Ito ay madalas nakukuha or namamana ng mga biik. Ito ay pwedeng kapunin, pero dapat sa pagkakapon nito ay tatahiin ang parteng may luslos upang hindi lumabas ang bituka. At ang isa pa dyan ay ang madalas na nating nagiging problema lalo na tayo ay may mga biik. Ang scouring or ang pagdudumi or pagtatae ng mga biik. Ang kagandahan sa ngayon, may mga nabibili na tayo ng mga anti-scouring products upang maiwasan ang pagtatae o pagdudumi ng mga biik. Ito ay pwede nating ibigay patapos nilang makadede sa kanyang inahin at maaari natin silang bigyan upang sila ay ma-prevent ng pagdudumi. So yun lamang po at maraming salamat.